BJ, salamat po sa inyong tiwala sa amin. Tulad ng sinasabi ko dito paulit-ulit, kapalit ng iyong pagtiwala sa amin, pagsuko rito, ginagarantiya ko po ang inyong safety. Salamat din po. Wala pong mangyayari sa inyo. Wala pong pwedeng manakit sa inyo. Matiwasay na kayo po ay may dadala doon sa korte na kung saan na-issue yung warrant, ipipresenta kayo doon. That I can guarantee. Unless kung meron kayong gustong sabihin, tatawagin ko na yung police. Ang inyo pong kaso ay statutory rape. Ni-rape niyo po ang inyong girlfriend. Hindi po. Hindi naman po totoo yan eh. 2 beses po nangyari. Ilang taon po yung shota? Nagpanggap po siya, hindi niya po sinabi sa akin na bata pa po siya. Ilang taon? 16 po. Naku po. Oo nga. Nagpanggap siya na 16 lang siya. Ilang taon po kayo sa? 19 po. So kinasuhan po kayo ng statutory rape. Opo. 2 beses may nangyari sa inyo. Opo. Okay. At sino po nagreklamo? Yung Nanay niya po. Nay? Hello po, Senator. Magandang hapon din po. Nay, good news po in a way kasi nga po, yung sinampahan niyo po ng kasong rape na sinasabi niyo po ng rape sa inyong 16 years old na anak na si BJ Fortuno Nueda. Andito po sa aming studio ngayon sumusuko. Ano pong reaksyon niyo po, Nay? Senator, nagpapasalamat po ako at mabibigyan na po ng hustisya yung nangyari din sa ito. May sinasabi po siya, Nay, na hindi raw po naging truthful ang inyong anak at pinalabas niya na siya ay 16 po. 16. Opo. Pero ano ba tunay niyang edad? 16 po. Senator, 15 lang po nung nangyari yun. 15. 15 years old po, opo. Tapos anong edad sinabi niya sa iyo? 16 po. Sinabi niya 16. Opo. Bata pa rin. No. Oh, ba't mo pinatulan? Ano po kayo, may nagkainuman ng gabi. Naku po. 16. Tapos ikaw 19. Opo. 18 pa lang po ako nun. 18 ka pa lang noon. Opo. Anyway, sagutin mo na lang. Umakyat sa judge eh. Opo. Okay. Attorney Garrett, matagal na issue na ito eh. Palaging pinag-usapan. Apo. 15 years old yung girl at Sir. 18 years old yung guy Yes, sir. na sinasabi ng tong guy na sila ay magkasintahan. Pasok yan sa Okay po, statutory sir. rape? Pasok po siya by age, Senator, pero unfortunately, pasok rin po siya sa exception. Kailangan po natin tandaan, nandun sa latest statutory rape law natin, merong Romeo and Juliet clause na tinatawag, kung saan, kung ang edad nila ay not more than 3 years ang diferensya, Senator, hindi siya malalaglag sa statutory rape. So, dito po, Sen, no? 18 daw? Yeah, ang 18. 18 siya at that Yes time po. nung mangyari. 15 po ang babae. So, they Pasok. still need to prove lack of consent po. Ayun. Okay. So, Opo. good. Kasi dong sa statutory rape na bagong batas natin, dapat 3 years and above, pasok na. Below 3 years, hindi pa. Is that what you say? Opo. Okay. Opo, Senator. No? So, a 15-year-old, may exception po pag 18-year-old po ang perpetrator. Ayun. So in this case, 18 years old itong perpetrator, so kaya may warrant siya. Yes po, Senator. So, ang mangyayari po niyan, Senator, is dadaan pa po tayo sa proseso ng pagpuprove whether or not may consent ba po yung sexual act. Katanungan to, walang kinalaman sa kaso ha. Halimbawa, may consent yung 15 years old na makipagtalik Yes, sir. sa kanyang sa 18 years old na guy. Would that still be Ganun constituted pagkakataon, as a statutory rape? statutory. No po, Senator. No po. Hindi na po siya papasok sa statutory rape because of that exception po, Sen. May exception. Kung may mapatunayan na may consent yung girl. Yes po. Yes po, Sen. No? May limit rin naman po to para dun po sa mga nanonood. No? Hindi po totally absolving. Hindi po nag-a-apply itong 3-year exception kapag ka 13 years old and below po yung bata. Ayun. So dito, 15, pero fortunately 18 ang perpetrator, he needs to prove na consensual po lahat. Okay. He has to prove na may consent yung girl. Okay. Opo, Senator. Sige. Yes. Now, meron kang warrant Opo. at ba't ka naiyak? Kasi po hindi ko naman po kasalanan eh. Kasi yung ginawa po nila sa akin, yung ganda po ng papakisama ko sa kanya eh. Nalasing po siya eh. Sinundo ko siya, inatid ko siya ng maayos. Tapos ganito lang po pala isusukli niya sa akin. Nalasing po. Nalasing po sila magtropa. Nagpasundo po sila sa akin sa kabilang barangay. Inatid ko sila sa sariling bahay nila. Oh,
Tapos ganito po pala isusukli sa akin. Teka muna, nalasing. O di, Opo. kung nalasing, bakit mo... Nagpasundo po sila, wala po naghatid. Kaya nga, so nagpasundo, lasing. Opo. Anong ginawa mo nung Hinatid pagsundo? ko po sila ng maayos. Pagkatapos mo hatid, Umuwi na po ako sa bahay. hindi mo ginalaw. Hindi, paano po yan? Pangatlo na yun. Pangatlo na. Pangatlo na. Opo. Nung hinatid mo, may nangyari. Wala na po nangyari yung pangatlo. Pang-una lang po, tas pangalawa. Yung pangatlo po, wala na. Okay, ma'am, para sa inyo, bad news po ito. Dahil uulihin na po ng mga pulis itong inyo pong anak. Dahil kusa naman siyang sumuko sa kasong rape. Ano pong reaksyon niyo po, Nay, bago po siya ay basa ng Miranda rights ng mga pulis? Hindi ko po alam sa sasabihin ko eh. Kasi nakikiusap po ako doon sa nanay nung nirape po nila. Nung nirape po yung anak niya, sinasabi po nila, June. May nangyari po uli ng August. Tapos nagdemanda po sila ng August katapusan. Hanggang sa humarap po sa piskal. Nagpapabahid po sila sa akin ng 150,000, sir. Wala po akong trabaho noong time na yon. Nakikiusap po ako na kung maaari sana babaan ng konti para makalaya lang po yung anak ko kasi ako lang po inaasahan ng pamilya ko. Natagal na po ako sa abroad. Kahit gustuhin ko ba po umuwi, hindi po ako makauwi dahil sa dami po ng pinag-aaral ko mga pamangkin, mga anak, at saka po yung nanay ko nagpapagamot. Nakikiusap po ako sa kanya na kung maaari, 120,000 na lang, ibibigay ko yung kalahati. Bigyan lang po ako ng ilang buwan. Kasi po alam ko trabaho, tapos nagkaroon pa po ng gera dito sa Dubai. Kakaumpisa lang po magtrabaho, sir. Nagpa-part-time lang po ako para makapagpadala sa mga anak ko sa pabilihan gamot ng nanay ko. Okay. Pero sabi po nila, pag hindi ko raw po na ibigay yung pera, itutuloy daw po nila yung demanda hanggang po tinuloy nila. Hanggang sa nagkawaran po yung anak ko. Okay, ma'am, kung okay lang matanong ko kayo, kailan po nangyari ito at saan banda nung sabihin sa inyo na kailangan ng 150 para hindi magdemanda? Doon po mismo, sir, sa harapan po ng, hindi po nakaharap po ang piskal eh. Katatapos lang po ng hearing nila sa piskal. Sabi po niya sa akin na bayaran ko na lang daw po sila na 150 para wala na raw pong usap-usapan. Marami daw po kasi kung ano-ano po sinasabi niya sa akin. Maraming abala kasi siya daw po maraming trabaho. Nag-a-apply din daw po siya sa abroad. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman porkit nasa abroad, maraming pera. Bigyan mo naman ako ng panahon para sa anak ko. Inakain na rin po ako. Sabi ko sa kanya, at marami akong binubuhay. Kung maaari sana, kahit 120,000, ibibigay ko yung kalahati. Bigyan mo lang ako ng ilang buwan kasi wala po akong trabaho, sir. Naghahanap pa po ako ng trabaho ng time na yun. Sige, Part-time para na mabigyan po. naman natin ng side naman, yung side ng kabila, ano po? Kasi nakikinig na rin lang, baka meron siyang gustong sabihin din. Yung mother ng victim, Nay. Ay, hello po, Senator. Opo, nung nasa piskalya daw po kayo sa hearing, tumatawad po ng 120 itong nanay ng suspect. Ayaw niyo po pumayag kasi ang gusto niyo po 150. Ano pong reaction niyo po, Nay? About po dyan, kasi po, ang nangyari po, wala naman po talaga akong balak magpabayad ng time na yun. Ang nangyari po kasi, Senator, yung anak ko, nadidepress nagpangkapong magpakamatay yung anak ko. Nung hindi kumakain, hindi nakakapasok sa eskwelahan. Kaya ang napag-decision ako po, inusap ko po yung piskal. Sabi ko po dun sa piskal. Sabi ko, hindi ko na mukha ko alam po anong gagawin ko. Kasi po yung anak ko, iba na po yung nangyayari. Gusto pa po na mawalan ng focus ganyan. Ito ang pinaliwanag ko kay piskal. Ngayon, nag-usap po kami yung piskal. Sinabi niya po kung ano yung magagawa niya. Hindi po ako namilit sa kanila. Nagang pera na yun. Sila pa po ang nag-aano sa akin ng ganyan. Okay. About dun sa pera na yun, sinabi ko sa kanila. Wala po akong binanggit sa kanila na kung hindi nila ako babayaran. Itutuloy ito yung kaso. Nakaharap po kami sa piskal. Ito yung sabihin ko sa kanila yun. Nakaharap po ang mga staff ni piskal. Ito yung sabihin ko sa kanila. Hindi nga po nila ako hinaharap eh. Hindi kahit hindi ko po sa kanila. Walang humarap. Yung dalawa lang po na yan ang humaharap sa akin. Okay.
Yung trauma binibigay mo sa anak ko, paano naman? Opo, naunawaan ko po yun. Attorney Garrett, may pagkakataon Yes, naman po, di ba na pagdating sa paglilit sa kaso na pwede pa rin sila mag-aregluhan kung gusto ng both sides? Unfortunately po, Senator, no, ang statutory rape and any rape, in fact, is a non-mediatable offense po. Oh, That means hindi po tayo dadaan sa mediation kapag nasampa po ang kaso. We go straight to pre-trial, then to arraignment, pre-trial, then trial po agad. unlike sa ibang mga kaso na pwedeng idaan sa mediation, pag statutory rape, Yes. no mediation, tuloy-tuloy. Yes, Senator. Opo, dahil sa kalubhaan ng krimen, Correct. sinama po siya ng Supreme Court sa kanilang listahan ng tinatawag na non-mediatable offenses po. Aroy, well, too late the, sabi mo, too late the hero. Sige po, salamat po doon sa parehong nanay. Nandiyan naman yung judge at bahala ng judge magdetermina kung ano talaga ang kainatan ng kaso. May abogado ka na, BJ. Sir, yun nga po sana ang hihingin ko pong tulong sa inyo. Ang makahingi po ng abogado para sa anak ko. Kasi hindi ko po kaya magbayad talaga ng abogado. Nay, hindi po kami makikialam sa mga ganitong kaso. Ang magagawa ko lang po, i-recommenda ko kayo sa Public Attorney's Office. Marami po mga abogado dyan sa Public Attorney's Office. Magagaling naman po sila. Sila po ang tatayong abogado o defense para sa inyong anak. Libre po yun. Wala po kayong babayaran. Sige po, Senator, salamat po. Thank you po. Walang anuman po. Sige, salamat po dun sa nanay ng biktima at saka sa nanay ng suspect. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Colonel Layugan. Okay, ito yung palagi ko sinasabi sa lahat ng mga pulis na pagdadalhan ng mga sumuko sa amin. Siguraduhin niyo po, i-guarantee sa akin na wag niyong sasaktan itong suspect. Opo, sir. Opo. Opo, sir. Kasi pag nabalitaan ko na ito ay kinagat ng lamok at bigla na lang tumirik at may nangyari, ay lilintikan ka sa amin. Kapag ito'y papalabas yun na nagbigti, lilintikan ka sa amin. Pag ito'y pinalabas na inatake sa puso, may tatamaan ng lintik sa akin. Gets niyo po, Colonel? Opo sir, makakaasa po kayo sir na hindi po mangyayari po lahat ng mga sinasabi. At may CCTV naman po diyan sa loob ng selda ninyo. Sa ngayon sir, wala pa po sir at yan po yung isa sa mga proyekto po natin. Ay, sir, dapat. sa matapos po ang Dapat. buwan, sir. Matagal ko na palagi sinasabi yan sa lahat ng kapulisan, lahat ng jail cell. Opo Dapat merong CCTV. Kasi nga po, iniiwasan ko, walang kinalaman sa kaso mo ito BJ. Opo. Na maraming insidente na yung suspect na dinala doon, maayos yung kanyang pag-iisip, hindi siya nasiraan ng Opo, bait, sir. malusog siya, and then sabihin, it's either nagbigti or inatake sa puso, nadulas, Opo sir. at nabuntog yung ulo, namatay, pero wag ka, ang daming pasa. Kaya nga sabi ko, para maiwasan yung mga ganun, it work both ways eh. Hindi mapagbintangan yung police, hindi di ba? At para sa kapakanan din ng suspect. So sir, maglagay ka ng CCTV. Opo sir, kasi po sir, nag-assume po ako sir, nagkataong pong sira po yung CCTV, kaya po yung proseso na po ngayon sir, yung pagpapa-install po ulit ng bagong CCTV natin sir. Kailan po ma-install yan? Sus Mario Josep. Kailan? Pinaprocess na po sir, baka within this month po sir, may install po natin sir. Well then, siguraduhin mo lang habang hindi pa na-install yung CCTV na walang mangyari dito kay Mr. Nueva. Walang pakialam sa kaso niya. Ang pakialam ko lang dito, yung bang nagtiwala sa amin, bilang pagtiwala sa akin, nakataya dito yung programa ko at saka yung opisina ko sa Senado, tapos may mangyari sa kanya, aba, manggagalit ako ng husto, abot langit. Nag-get Opo niyo po, sir, Colonel? makakaasa po kayo sir. Opo And- sir, makakaasa po kayo. And then gusto ko po yung CCTV nyo sa inyong presinto, maging doon sa mga selda, i-ano nyo na po, ilagay nyo na. Of course, pwera po doon sa CR. Of course. Opo sir, opo sir, opo sir. Maasahan ko po yan. Opo sir, makakaasa po kayo sir. Okay. Mga sir, andito na po yung itong suspect. Ano po yung mangyayari ngayon once na i-surrender ko na sa inyo? Anong sunod na step? Ayos sir. Magandang hapon po, Senator. Bali, ang mangyayari po dyan, babasahan po namin ng Miranda rights and then idadokumento na po namin. Tapos magre-return warrant po kami sa Court of Origin which is yung RTC Branch 88 ng Muñoz, Okay. Nueva Ecija, Santo Domingo, Nueva Ecija. Tapos hintayin po namin yung commitment order niya para pag may commitment order na po, dadali na po siya doon sa So sino Nueva pong Ecija. magdadala sa kanya? Pwede pong kami na po, yung Mandaluyong. Kayo na po. Opo. Pero for the meantime, again, I want him safe.
Yes, habang sir. siya ay nasa kamay nyo. 100% safe po yan sa amin. Safe siya at madala siya doon sa korte, sa judge na nag-issue ng warrant ng matiwasay. Yes, sir. Yun importante para gumulong na po yung hustisya. Opo. Sige po, maraming salamat po sa inyo mga Sarge. At meron pa siyang camera. O yan, Yes, gusto ko body worn camera. Okay, good. You're in good hands, BJ, Fortuno Nueda. Salamat sa inyong tiwala. Salamat Kapalit din ng inyong tiwala, I'll make sure you'll be safe. Hanggang sa makakaharap yung judge at bahala na sa iyong hustisya. Opo. Okay? Ikaw ba si BJ Nueda Fortuno? Ikaw ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. At galing sa Santo Domingo City, Nueva Ecija, Branch 88, 3rd Judicial Region na nilagdaan ni Anarica De Jesus Castillo Reyes, presiding judge noong February 19, 2026. BJ Nueda Fortuno, ikaw ay may karapatang manahimik o sa walang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa korte sa lahat ng Pilipinas. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado ng malaya at may kakayahan. At kung di mo kayang bayaran ang serbisyo ng isang abogado, ang gobyerno ang magbibigay ng isa para sa iyo. Ikaw din ay may karapatan kumuha ng sarili mong doktor ng malaya at may karapatan. At kung di mo kayang bayaran ang serbisyo ng isang doktor, ang gobyerno ang magbibigay ng isa para sa iyo. Naintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Opo. Okay. Police Senior Master Sarge Shera, matanong lang din namin kung hanggang kailan po yung itatagal nitong si BJ dito sa custodial facility itong Mandaluyong PNP. For that, ma'am, iintayin po natin yung commitment order niya na manggagaling sa RTC Branch 88 ng Santo Domingo, Nueva Ecija. And for the meantime, habang wala pa po yung kanyang commitment order, pansamantala, dito lang po muna siya sa Mandaluyong CFU facility. Okay. Pero rest assured naman ang pagkasabi ni Senator na kayo na po yung bahala dito sa safety nito ni BJ, sir. Yes, ma'am, 100% sure na ano po yan, safe. Kung makikita niyo po ang facility natin dito, punong-puno po yan ng CCTV. Kagaya nung sinasabi ni Senator Yun kanina. ang gustong-gusto ni Idol Rafi, Yes. sir. Pero sir, paano pong pakikipag-ugnayan ninyo sa Nueva Ecija PNP pag na-transfer na si BJ doon? Yung report po na gagawin namin dito, yung mga dokumente po niyan, re-return po namin yan dun sa Court of Origin, and then ipa-furnish copy rin po namin yung estasyon na nakakasakop dun sa kaso ni Mr. Nuedo. Sir, una sa lahat, paano kayo nagkakilala nitong biktima? Doon po sa inuman. Kainuman po kami ng gabi. Pinakilala po sa akin ng pinsan ko. Tapos nagaya po sila mag-scroll. Naglibot po kami sa Villa Isla. Tapos po nasa Villa Isla na kami, nagsiwian na kami. Tapos nagaya na naman sila, bumili ng Red Doors. Ilan po ba kayo, sir, nung nangyari yun? Bali 5 po. 4 po kami sa motor, tapos yung pinsan ko sa isa niyang sarili niya. Ilan yung mga kasama ng babae? Ngayon lang po, 2 lang po. Pero masasabi mo ba nga itong naging relasyon nyo ay naging seryoso? Seryoso po, may I love you po. Tapos may mga picture kami, may video kami. Yun po, pinadelete niya. Pinadelete niya po lahat ng chata namin, mga picture namin. Para po, yun po, may plano na po pala siya. Anong plano niya? Yung ganyan po, yung sasampa po pala siya ng kaso. Tas, Pero alam ng mga magulang ninyo na kayo ay magkarelasyon na itong biktima. Hindi po kami legal. Pero meron bang pagkakataon na pinagbabantaan ka ng magulang na kakasuhan ka bago pa mangyari sa iyo ito? Opo, doon po sa amin, sa PNP. Aminin ko daw po kung rape ko totoo. Hindi po ako umamin kasi natakot ako. Tapos doon po kami nagharap sa fiscal, doon ko na po inamin na may nangyari sa amin 2 beses. Ano masasabi mo dito sa biktima na ganyan, na hindi mo inaasahan na ganito ang gagawin sa iyo, BJ? Sana po mais po sila. Ang ganda po ng pakikisama ko sa kanila. Sana po aminin na po nila yung totoo na wala akong kasalanan. Hindi ko naman po siya ni-rape kagustuhan naman po namin. Umamin na rin po yung kaibigan niya na totoo po na hindi ko ni-rape. May record po ayaw lang isin.
Pero una sa lahat, BJ, nasabi mo sa amin na 16 years old ang pagpapakilala sa iyo. Paano mo mapapatunayan yun na siya ay nagpanggap lang dun sa edad niya? Ayun po, ayaw niya po talagang aminin. Sabi ko, pakatingin niya yung birth certificate niya. Ayaw niya po talaga. Gusto niya yung ganun talaga. Ganun na po yung sinabi niya sa akin eh. Kaya nagkagustuhan po kami. Ilang araw or ilang year ba kayo nagkagustuhan itong biktima? Mga ano po, mag-isang linggo. June po, June 20. Isang linggo lang kayo magkarelasyon. Opo. June na ano, may nangyari sa amin. Tapos August po, may nangyari na naman sa amin. Tapos yung pangatlo po, wala na. Ano masasabi mo doon sa magulang ng biktima, VJ? At Elaine, nangingi po ako ng pasyensya sa inyo. Sana po mapatawad niyo ako. Wala naman po ako talagang kasalanan. Sana po umamin na po kayo sa korte para makalaya na ako dito. Maraming salamat po sa inyo. Sana po madingig yung aking panalangin. Sir Idol Rapitol po. Sana po mapauwi niyo yung nanay ko. 8 years ko na po siya hindi nakikita. Gusto ko lang po siya makita mayakap. Kaya lang po hiling ko sa sarili ko. Ikaw na pong bahala, Sir Nator. Rapitol po. Maraming salamat po.